Onyet Ibarra of Philippines News Agency. Good morning, Madam Secretary. Sa inyong personal na assessment, what percentage now that that you have attained in the attainment of poverty alleviation? Siguro ho, mahirap bigyan ng percentage sa ngayon. Meron pong mga dalubhasa na tumitingin yan. Ang isa nating pwedeng tingnan bilang feedback, yung huling survey po ng SWS, yung self-rated poverty. Ano po? Kung hindi po ako nagkakamali, bumaba po by 7%. Naging 45% ang bilang ng mga mamamayan na nagsasabing sila ay mahirap. Mula po sa 50, ilan yun? 45% plus 7. From 52%, naging 45%. And yung 52%, sabi nga ng SWS, and you can check their website, yan po matagal nagplateau. I think mga 5 years na 51, 52% ang nagsasabing sila ay mahirap. Pero nitong huling survey noong December, 45% ang nagsabi na sila ay mahirap. So bumaba nga. Pero nais ko rin pong sabihin sa inyo ng matapat na in that same survey, tumaas bahagya by 1% ang mga nagsasabing nagugutom naman sila. So yun ho yung isang anong tawag nito, mahiwagang resulta nung SWS. Pero ang maganda po niyan, sa ngayon, meron pong tumitingin ng impact ng Pantawid Pamilya na inaasahan naming lumabas ang resulta ngayong Mayo, April or May. And palagay ko, yun ang mas makakatulong na magbigay ng independent evaluation ng efforts ng poverty reduction po. Sa personal ninyong pakipag-ugnayan sa mga tao, tumutugba ba ang SWS survey sa mga survey sa mga pakikipag-ugnayan ninyo sa mga tao actually? Sa akin hong pakikipag-usap sa mga mamamayan, kanila naman pong sinasabing nakakatulong, bagamat may mga ilan na nagmumungkahi kung paano papauunlarin. Sa katunayan, katatapos po ng aming policy and operational guidelines review. Ginawa po namin yan from October to December bilang isang ahensya sa conditional cash transfer sa Pantawid Pamilya. At isa pong kinuhaan namin ng feedback ay ang mga mismong partner beneficiaries kasi alam naman yon na meron po kaming family development session once a month. So yung month ng October, ang tinalakay lang, paano natin pauunlarin ang programa. At nakakuha kami ng mayaman na mga mungkahi mula sa kanila. Mula sa pagkakaroon ng dagdag pa ng mga outlet sa kanilang mga bayan, tungo sa pagkakaroon ng dagdag ng taon para until high school matapos po ang mga bata, at pagkakaroon ng ibang paraan para matulungan sila na magkaroon ng scholarship ang kanilang mga anak kung sakaling umabot na po ng kolehiyo. At in fact, sa totoo, meron na po kaming programang binubuo kasama ang Commission on Higher Education and Department of Education sa scholarship po para po sa mga pantawid areas for college. Sa inyo pong palagay, pagdating ng 2016, makakamit ba ng Administrasyon Aquino ang full poverty alleviation? Ang ating pong goal by 2015, yun ho yung taon kung saan tatasahin ang lahat ng bansa sa Millennium Development Goal. Ang goal po natin ay 16% ng ating populasyon ay nasa 16% na lang ng ating populasyon ay nasa ilalim ng kahirapan. Sa ngayon, ang official statistics natin ay 26% mula sa National Statistics and Coordination Board. So we're 10% moving in that direction.
Kung magtutulungan po ang lahat, ang pamahalaan, ang pribadong sektor, ang mamamayan, ako po ay naniniwalang kaya po nating abutin yon. Isang indikasyon siguro, ang Brazil, nung nagsimula, 8 years si Presidente Lula, ang kanilang poverty incidence was 33%. Nung umalis po si Lula last year, ang kanilang poverty incidence is 8%. At ang isang malawakang ginawa po nila ay ang conditional cash transfer. So, pumupulot po kami ng mga aral sa kanila at sa Mexico, pero meron po tayong ginagawa na hindi rin nila ginagawa, na ito nga po yung sustainable livelihood. Dahil nakapanayam ko po yung ministro ng Brazil na counterpart ko. Nito lang hong galing ako sa New York, nandun po sila, magandang aming usapan, inanyayahan ko silang pumunta rito at maganda ang kanilang paliwanag kung ano po ang ginawa nila. Pero binanggit nga nila yung pag-uusap na ano yung magbibigay sustento. How do you sustain? Hindi pa nila yon natatalakay, kaya interesado silang maintindihan itong ginagawa nating sustainable livelihood.